chairman muna namin. He's going to be the Blue Ribbon chairman. He is now the Blue Ribbon chairman. So, Talagang ano ho, yung tipong lahat ng pabor para dito kay Martin Romualdez, ginagawa nitong si... Ayan, isa ba yan sa mga deal mo para maging Senate President ka? Pinakaunang gagawin, tatanggalin itong si Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairperson dahil napupunta doon sa mga individual na hindi dapat kapuntahan ng hearing ng Blue Ribbon ang investigasyon. Kagaya dito kay Saldico, kagaya dito kay Martin Romualdez at lahat ng malalapit na congressman dito sa mama na to. Yan ba ang dahilan kung bakit tinanggal nyo itong si Senator Rodante Marcoleta? Nakakahiyaho kayo. Tapos sinasabi nyo ang ginagawa nyo para sa sambayan ng Pilipino. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Kaya pag kami nag-rally, mga kababayan, wag lang ho kayo mag-rally diyan sa diyan sa House of Representatives. Para sa mga lalabas sa 21 sa mga kinakasang sunod-sunod na pagkilos ng ating mga kababayan. Sumugod din ho kayo kung galit kayo kay Martin Romualdez dahil diyan sa pinagagawa niya sa budget. Magalit din ho kayo doon sa mga kinakasangkapan niya sa Senado para pagtakpan lahat ng kababuyan na nangyayari ngayon sa ating bansa. we will probably assess muna. Assess lang ng assess. Pero ano sir yung particular na proposition that you endorse the Discayas to the Witness Protection Program ng DOJ? Ganun yung sulat endorsed by Senator Marcoleta. But as I read it, sabi ko nga, kompleto na ba? Yung bang tell-all ba yun? Magiging state witness nila? O tell-half? Sir, what do you think about yung mga kandidato ng itong nakarang election? Ano bang tell-all tsaka tell-half na hinihintay mo? Yung tell-all ba na sinasabi mo, dapat merong mga senador na maisama sa listahan, sa pagsasalita nila? Dapat ba marinig mo sa bunganga nitong Diskaya, oo, yan si Jinggoy kasali yan. Ganun ba yung tell-all na gusto mong marinig? Kasi hindi namin alam Kung yun lang ang alam ng mag-asawang Diskaya at ilinabas na nila doon sa kanilang affidavit, ibang usapan na pagka sinabi mong tell-half yan ay hindi lamang nababanggit yung mga pangalan na gusto mong marinig. Di ba ho mga kababayan? Kaya gusto ko ngayon tanggalin ang ating mga kababayan dyan sa mga litanya mo na yan. Alam mo, may mas magaling ka pa pala sa mga resource person. Ikaw na lang kaya maglabas ng tell-all na sinasabi mo, walang niya ka. Bumanggap ng campaign funds mula sa mga government contractors. Ay sana yung nag-ingat. Sana yung nag-ingat. Mahirap nga naman yung baka hindi nila alam. Mayroon ganun kapangalan. Pero bawal yun. Do you think they should be investigated, sir, itong mga politics? They should probably, at the very least, be asked to explain. Sir, kayo nung tumakbo kayo, hindi kayo nakatanggap dun sa mga contractors? Hindi, kapos na Sir, matter na ba ito for the Ethics Committee, sir? Yung tipong naging Senate President ka nga, pero araw, gabi, tanghali, bago matulog, merong tabak na nakahang sa ulo mo na alam mo anumang oras ay sisibakin ka ng bilang Senate President. Yan ang pakiramdam nitong si Tito Soto. Anak ng tawa, meron kang 9 kasapi sa minority. 9 ho yun mga kababayan. Konting pihit lang yan, pwedeng bumaliktad kagad ang usapan. Pagka sinabi, ginawang argumento nitong mga kasama nitong mga minority na to, kinausap niya yung mga kasama nila, kinausap nila. Tingnan mo naman, para tayo nagiging aso ng House of Representatives dito. Yung ating Senate President, kung anong gustong mangyari ni Martin Romualdez, yun ang mangyayari. Para ba kayo sa bayan o para kayo kay Martin Romualdez? Di ba? Yun lang, yung argumento lang na yun, babaliktad usapan sigurado Kunyari, nakausap mo tong si El Caballo Estel. El Capitan, yung si El Caballo tuloy, yung si, ano pangalan nun? Si Dito Lapid, di ba? Sen, ganito ba gusto mong Senado? Yung utusan tayo ng House of Representatives? Kung anong gustong mangyari ni Martin Romualdez, yun na sinusunod ng speaker na, ay yung Senate President natin. Ito ba ang ini-imagine mo na Senado na sasalihan mo? Alam ko, tahimik ka lang. Alam ko, wala kang alam gawin dyan sa Senado, pero gusto mo ba ganito? Diba, mapapaisip ka oo nga no, ba't parang naging aso tayo ng House of Representatives? Parang, di ba ko equal tayo? Ba't parang mas mataas sila sa atin? Hindi, mas mataas sa Senado, sa totoo lang. Kasi ano lang yan 12, 14 lang yan. Tapos, national ang pagboto dyan.
kung ating susumahin, talagang mas superior itong mga senador at may kredibilidad, ika nga. Pero diyan siya ginawa ni Sotong pagpapakaaso dito kay Martin Romualdez, bigla ho nilang ibinaba yung sarili na mas mababa pa sa mga congressman na nananalo lamang dahil sa pangalan ng ama, dahil sa panunuhol sa pagkami eleksyon, pananakot. Kasi ano lang yan, distrito-distrito lang di ba? Hindi kagaya ng senador nationwide ang pagboto. Ganon ang ginawa nitong si Soto sa pagiging Senate President niya. Nagpalamon ho siya sa kanyang ambisyon na maging Senate President. Gusto lang niya. Gusto mo ba pang pumukpuk-pukpuk ng martilyo dyan? Bilang kita ng ganon doon sa bahay mo, doon sa mansion mo, pukpuk ka lang ng pukpuk ng ganon. Pagka yung mga anak mo, apo mo, ayaw sumunod sa'yo, pukpuk ka lang ng pukpuk. Lang niya ka. Para investigahan sila yung tumanggap ng campaign contribution? Well, it's very difficult to say unless we see the complaint or anything to that effect. Tingnan muna natin. So, nakita po, sir, yung result ng investigation ng COMELEC dito, yung kanilang decision. Sir, kasi may investigation po ang COMELEC. I understand meron daw. So I have not received any formal letter or Bakit any... nila kailangan magpaliwanag, sir, nitong mga politikong to na tumanggap na yun? Yung kasi nga may mga kapakulan. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa let's say corporations or personalities who are having transactions with government. Bawal yun Ayun na kumakain kami mga government officials sa isang restaurant Tapos merong magrepresenta na ibabayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaction sa gobyerno, bawal yun At hindi lang siya ang bawal. Pati Okay, bawal. Ang dami mong bawal. Pumuti na lang buhok mo dyan sa Senado. Kurakot pa rin ng gobyerno. Anak ng Petrang Karapatan, tagal mo na dyan sa Senado. Ano bang nagawa mo? Yun na lang ang tanong dyan. Senate President Tito Soto, ang tagal nyo na ho sa Senado. Panahon pa ho ng kopong-kopong. Kesyo, nag-training ako sa ganito. Ang nagturo sa akin ganito. Yung parliamentary proceedings, naman ako kay ganito. Sila ang inobserbahan ko. Anak ng tokwa. Walang kwenta yung parliamentary proceedings. Walang kwenta yung mga rules nyo dyan sa Senado. Kung isang bayan ng Pilipino naghihirap, mga walang niya kayo. hindi ako natatanggap ay bawal. First of all, Yan. Napaka-self-centered. Ako, lagi ako. Ako lang magaling. Ako, yan si Soto. Hindi mong ako lang guy. Merong ako lang girl, meron ding ako lang guy. Pagdating dun sa ako lang guy, isa yan si Soto dun sa ako lang guy. there's a complaint. Either from a fellow senator or from a ordinary citizen. Pwede siyang maging grounds for complaint? Oh, yes. Kahit wala pa, sir, na final findings ang COMELEC, sir? Oo, meron talagang posibilidad dyan kasi kami naman mga senador, we are open for public scrutiny. Since before, kahit na ngayon, kahit nung ako leader nun, basta merong nag-complaint sa isang senador. Sinasabi namin, hindi mag-file kayo ng complaints mo. Pero sa ngayon, sir, hindi pa kayo mag-iimbestiga. Sa ngayon, wala pa kayo mag-iimbestiga sa mga kasamahan mo. Wala pang dumarating na ganun na complaint sa amin except for yung mga testimony. Yung testimony, we will have to verify first. Hindi naman pwedeng basta talang sinabi si ganito ay ganito, kaya tatanggapin na namin kaagad ng gano'n yun. Unless we have a complaint, then we will address it definitely. But definitely the ethics committee. Oh yes. Ang may jurisdiction po. So, paano yung How will that affect yung credibility po ng Senate investigation sa president? Sir, dito, sir. Yung the Blue Ribbon Committee, now headed by Senator Lacson, always do its best to be transparent. Investigations, hearings, whatever. Yun naman ang aking kabilin-bilin sa amin. We have to be balanced, we have to be transparent, and we have to be sincere in our work. Yung image ng Senate, yung image ng Senate, is it affected dun sa dalawang sinasabing nakatanggap ng kickback? Di umano? Kaya nga, ito makakasira sa reputasyon ng hindi lang ng Senado, kundi sila mismo na mga pinapangalanan. Alam niyo ano nakasira sa reputasyon ng Senado?
yung pagiging aso nyo ni Martin Romualdez. Yun, isa yun sa pinaka nakakasira sa reputasyon ng Senado. Kung anong gusto mangyari ng House of Representatives, yun ang sinusunod ng Senado. Yun ang pinakamalaking nakakasira sa reputasyon ng Senado. Walang kung ano pa ba na, yun ho talaga mga kababayan, sa maniwala o kahit sa hindi, yun ho talaga ang isa sa mga nakakasira sa reputasyon ng Senado. At yung mga tumanda na lang sa Senado, hanggang sa ngayon, dinatnan nila nung mga bata sila na kurakot ang Pilipinas. Ngayong naging senador sila ulit, kurakot pa rin. Sa tingin ko, magugurgur na lang itong mga to. Kurakot pa rin ang gobyerno. Kaya pagka hindi ho kumilo sa sambayan ng Pilipino, mananatili ho tayo, stuck ho tayo dito sa ano na to, dito sa cycle na to. Mangungurakot sila, magagalit tayo, makakalimutan ng galit, mangungurakot ulit sila. Yan ho mga kababayan. Ganyan na ganyan ho ang mangyayari dyan. Kaya sa mga susunod na pagkilos, tapusin na ho natin itong cycle na to, ika nga. Di ba? Kung tayo ho dito, ika nga doon tayo sa mapayapang kaparaanan. Kung itong mapayapang kaparaanan na to, magising yung hiya, magising yung konsensya nitong mga magnanakaw na to sa pamahalan, napakagandang kasangkapan ng pagkilos na yan. Pero wala akong gagawa ng kung ano mang kababalaghan, ika nga. Hindi ko maganda yan. Ayaw natin magkasakitan, no? Ang gusto lang ho natin maparamdam dito sa mga walang hiyang magnanakaw na politiko na to at yung mga nagpapakasangkapan sa mga magnanakaw na politiko, nakikita ho namin, napapanood at hindi na ho kami nadadaan doon sa pagiging veterano, maging pambubolang ginagawa niyo. Wala na ho yan. Ika nga, expert ako, Bulaga ako, nagtapos ako sa One Bull University. Wala kwenta, Brad. Ika nga hindi yan gagana, hindi yan walang kargada yan sa sambayan ng Pilipino. Ito na, rekta na ho tayo sa pinaka-aabangan ng lahat. Ito yung interview nitong, ito kasi Senator Jinggoy, kumbaga siya yung pinaka-hot ngayong mga panahon. Speaking of hot, isegue ko nga sandali ito. Isegue lang ho natin na mabilisan to. Gusto ko lang isegue ito. Teka lang ho Segue ho natin to, game. Ito. Meron nung nagbanta dito kasi Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy, merong nagbanta sa'yo. Sabi ho nitong ano na to, sabi nitong mama na to, di ko alam sino tong ano to, hindi ko kilala tong sabi nila, mate ni Idol to. Teka lang, hanapin ko lang yung larawan. Alam ko nasa inyo, nakikita nyo na, nakikita nyo na yung larawan na ito. Resign or get outed. Ex-mate ni Idol, Robbie Taroza, threatens to expose Jinggoy double life. Ano yung double jet niya? Kung may double agent, meron pala double life. Sino ba si Jinggoy pagka hindi na siya? Nagpagamit ka rin ba kay Tambalos-los? Hinanap nyo ba lahat ng... Kinalkal nyo ba yung mga basura nitong si Senator Jinggoy? Kung kalkalan lang pala ng basura, si Senator Jinggoy, hindi importante yan yung nakalipas na buhay nito si Senator Jinggoy. Ang importante sa amin, nagnakaw ba siya o hindi. Wala kaming pakialam paglabas niya dyan sa Senado. Kung ano pinagagawa niya, sa kanya na yun. Kung ano mang kinakalikot, wala kaming pakialam doon. Kahit ano pa sabihin mo, Robbie Taroza, wala kaming pakialam dyan. Robbie Taroza, kung ano man yung double, triple, quadruple right ni Jinggoy, as long na hindi siya nagnanakaw, ginagawa niya trabaho niya sa Senado, ipasok mo sa tumbong mo yan, wala kang pakialam. Ilabas mo, walang problema. Walang problema yan. Anak ng tawa. Yung iba nga dyan, napaka-faithful sa mga asawa, napaka-street nila. Tapos mga magnanakaw naman pala, kung labasan lang pala ng baon at ng congressman, dapat mag-resign yan. Puro may bet ka yan Ibig sabihin yung pagiging double life mo, kung ibig sabihin kung ano ka man, kung straight ka o kung ano ka man, yun lang ang nakakahiya, yun lang ang magiging dahilan ng pagtanggal mo. Yung ano na yan, yung panawagan na yan, apply din natin sa mga may kirate at kabit, di ba? Oy, Robbie, ayusin mo argumento mo. Wala kaming pakialam kung ano man ang kinakalikot ni Jinggoy pagkalabas dyan. Basta wag lang siya magnakaw at ginagawa niya trabaho niya pagka-senador. Okay na kami doon. Ano pa meron tayo dito? Next, ito na. Ito na ang pinakaabangan ng lahat. Meron hong panawagan itong si Jesus Palsi. So, Jesus Palsi.
Yan pa naman pangalan mo, ang daming pangalan. Yan pa pinangalan ng magulang mo sa'yo. Walang yaka. Ito, September 13 rally, iwasan ng organizer ay mga DDS maisog. Bakit naman? Hugpok, etc. Most likely, seditious or violent. Nako, Brad, ang sinungaling mo naman, ang liar mo naman. Kailanman, nagrally ang maisog, walang naitalang kaguluhan, ha? Yan. Narrative setting na sila. Para pag nagkagulo, maisog yan. Hugpong yan. DDS yan. Nagkaroon ng mga malawakan rally ang paakbang na maisog sa Cebu, Bulacan, Pampanga, Davao. Ni isa walang naitalang kaguluhan. Kung meron mang magulo pag may pag ginagawang pagkilos, walang iba yan kundi yung mga makakaliwang kaibigan mo. Okay? Yung mga makakaliwa na dumali dito kay Kirk, di ba? Sa Amerika, di ba? Dinali si Kirk. Sinong dumali kay Kirk? Yung mga makakaliwa na hindi marunong, hindi tumatanggap ng mga argumento, di ba? Yan ho sila. Yan yung mga magulo. Pero yung tayo, mga maiso, mga DDS, mga hupong, tayo mga peace-loving citizen, kung tawagin. Kung meron man manggugulo dyan, hindi ho kami yun. Okay? Wala namang problema. Siguro to, ayusin nyo lang. Yan bang ginagawa nyong pagkilos, may kulay o walang kulay? Para ba yan sa accountability o para lang magbida-bida kayo dyan? Para lang manawagan na mag-resign si VP Sara. September 21 rally. Puntahan pero mag-ingat. Gustong i-hijack ng DDS to install Sara. Anong hijack? Anti-corruption lang, madam. Brad, o ganun. Ang baboy mo naman. Hindi ganun. Natatakot ba kayo? Yung line of succession, ganun talaga kapupuntahan. Tingnan natin. Diba? Wala naman kaming problema dyan. Kung i-dismantle natin ang sistema, wala tayong pauupuin. Kung hindi nyo pauupuin si VP Sara, wala tayong pauupuin kung sakali magkatanggalan dyan. Kung aayusin natin from top to bottom, wala naman rin problema sa amin. Pero pagkat hindi pinaupo si VP Sara, siguraduhin yung baguhin natin ang sistema. Ibigay natin sa tao ang gobyerno. Kung sakali man, yun ang panawagan nyo. Kasi to install Sara, to install Sara, may tatanggalin kayo. Ngayon pa lang, dito pa lang sa argumento mo, meron ng problema eh. Mr. President, tignan nyo naman ang statement na to. Ang dating parang tatanggalin kayo. Kaya hijack daw to install Sara. Walang ganun. Walang ganun mangyayari. Hindi. Ang ating panawagan para sa accountability, peace, transparency. Yun lang. Walang i-install. Walang nang to ka. O baka in-installan na kayo. Yun ang tanong. Magkano na ang in-install sa inyo para gawin yung mga pagkilos na yan? Ang matindi ho dito, pati itong mga rally na to, malamang sa malamang, hina-hijack na nito mga politiko. Sige, magbigay kami ng pera. Magkano kailangan nyo dyan? Sige, bato kami ng pera. Kami na bahala sa sound system. Pagkain kami na bahala. Basta confidential fund ang inyong panawagan, ha? Hindi flood control. Tayo, ang sinasabi natin dito, ayaw natin ng kaguluhan o ano pa man. Ha? Pero kung sakaling magkakaroon ng problema, hindi sa mga DDS mangyayari yan. At wala ho tayong panawagan na tanggalin ang kung sino pa man. Ang gusto lang ho natin, maayos itong napakalalang korupsyon sa ating bansa. Di ba? Kung dito pa lang argumento para i-install si Sara. Pagka i-install si Sara, ibig sabihin meron kayong tatanggalin. Sino tatanggalin? Si Marcos Jr. Pero tayo wala tayong pinapatawagan na ganyan. Hintayin natin yung 2028. Doon tayo magkita-kita, ika nga. Doon nyo talunin si VP Sara. Alam mo kasi nila, wala na hindi nila matatalo si VP Sara. Ayun na, move on na tayo. Itong si Palsis, talagang falsifikado mga argumento niyan. Tuloy! Evening to all listeners and televiewers. Okay. Senator Jinggoy, first of all, I want to get your reaction dito po sa naging revelation ni Senator Ping Lacson this morning or around, this morning, that there is a CCTV footage of a certain Mina of WJ Construction entering the Senate last August 19. While he stopped short of saying saan po nagpunta itong si Mina, pero sabi po niya, he has an idea. Mabilis lang po for context, ito pong si Mina of WJ is the person mentioned by Bryce Hernandez as the contact of a Beng Ramos who allegedly is a staff in your office, to which you have already denied. I think your staff was saying since 2004, wala pong Beng Ramos kayong empleyado. First of all, sir,
kilala niyo ho ba itong si Mina ng WJ and itong si Beng Ramos na parang ang lumalabas ay ginamit, at least sinabi ang inyong pangalan? Una-una, I do not know a certain name, Mina. Wala akong kilalang nagngangalang Mina. I do not know who the owner of WJ Construction is. Kaya nagtataka ako bakit na-implicate ang aking pangalan dyan sa issue na yan. And ang sabi po ninyo at ng inyong staff is that since umupo kayo, bumalik po kayo sa Senado, you never employed a certain Beng Ramos. No, she was never my employee. She was just a girlfriend of one of my staffs. And I admit that records showed that na-detail yata sa aking tanggapan yan when she was pregnant. Oh, Pinakiusap ng aking staff. okay. Yun lang yun. But aside from that, wala kaming usapan, wala kaming transaksyon. Hanggang dun lang yun. Senator, what do you mean by na-detail lang nung siya po ay buntis? Ano po Na-detail siya sa, kasi I think she requested my staff, yung kanyang dating partner, kung pwede nang ma-detail sa aking office while she was pregnant. So, ibig sabihin nun, hindi siya pumapasok dahil nga buntis siya, hanggat nanganak siya. She had to take care of her baby. So, ako naman, wala namang problema sa akin yun. So, yun lang ang aming koneksyon. For the record, sir, are you saying that ginamit lang nitong si Beng, allegedly, itong si Beng Ramos, ang inyong pangalan? Ginamit lang ni Bryce ang pangalan ko. Pilit niyang kinokonekta yung relationship namin ni Beng. Wala naman kami relasyon ni Beng. He was never my staff. Ako, kaya I am very confident na yung CCTV, kung saan pumunta yung Mina na yan, siguradong hindi sa office ko. Okay. That's where I wanted to go next. So, I just needed to establish kung kilala niyo si Beng Ramos, kung kilala niyo po itong si Mina of WJ Construction, dahil ito nga po yung naging allegation ni Bryce Hernandez. Let's go to that, sir. So, Senator Ping Lacson said sa susunod na hearing, ang plano po niya is to call the person who monitored the CCTV footage August 19. At sabi niya, it's a good thing because after a month, nawawala na po yan. Yung, siguro... Well, for me, that is a welcome development. Dapat talaga malaman kung talagang kung saan pumunta yung sinasabi niya Mina. So, why are you so sure, sir, that hindi man lang po pumunta sa inyong opisina itong si... I don't even know her. Tsaka wala akong kilalang WJ Construction Company. I don't even know her. Would you have an idea, sir, kung kaninong opisina pumunta itong... I do not know. I do not know. I don't want to guess. Yeah. All right, basta you're sure. What you're saying is you're very sure, you're very confident that this Mina did not go to your office, no? Na that is the plan na aalamin nila sa susunod po na hearing. Another thing, sir, that was revealed during the press conference of Senator Ping Lacson, yung sinasabi po ni Bryce Hernandez. So, balikan lang po natin again for premise. Basically, he was saying that actually, yung umpisa pa nga niya, ang sabi po niya tungkol sa inyo is hindi siya ligtas. It's a play on, hindi mo ba what happened in the Senate when then the Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Marcoleta said, safe ka na. Alam mo, biro lang ni Senator Marcoleta yan sa akin. Ako, I can take it. Pero dun sa public, baka iba yung siyempre yung connotation ng safe ka pa. Because, alam mo, I am an easy target. Pinky, dahil because of my past issues. No? Kaya pag dinawit ang pangalan ko sa korupsyon, maniniwala yung tao because I had a past issue. I think that is unfair for me to dig in my past issue. Madali po kayong i-connect dahil ang sinasabi niyo dahil sa nangyari sa inyo in the past. So, I want to go back to what he said, sir. Ang sabi niya, si Senator Jinggoy Estrada nagbagsak ng 355 million sa ilang proyekto sa Bulacan in 2025. Now, the question, sir, is, were there any
projects that you endorsed or you were the proponent that may lend credence dito po sa sinasabi nitong si Bryce Hernandez, sir? First of all, Pinky, kung meron akong sulat sa DPWH requesting for funding, wala akong ganun. I never wrote any official, much less the secretary of the DPWH, for any funding coming from them. Okay? Kaya hindi po totoo na ako'y nagbaba ng 355 million sa Bulacan. Why do you think, do you have a theory, sir? Bakit napaka particular na nagbagsak ng 355 million si Senator Jinggoy Estrada dito sa Bulacan? Alam mo, siguro tingin ko nagagantihan na lang yan. Alam mo, turuan sa Senate, turuan sa House. No, correct. Ako kami ni dalawa ni Senator Joel ang nabibiktima. Kasi sabi ko nga, I myself is a very, very easy target. Very vulnerable. Just to follow up on this, sir, when I was watching the press conference of Senator Ping Lacson, sabi niya, he looked into the budget and merong ang lumabas na 355 million na insertion. Correct, But correct. let's be very clear about this, sir. Sabi niya, hindi niya nakita sa NEP at hindi niya nakita sa HGAB. Ibig sabihin, itong 355 million, either naipasok sa Senado or sa BICAM. But again, let's also clarify this. He said he does not know kung sino ang nag-insert nito. So, again, we have to, for the record, sir, wala po kayong pinasok na 355 million o meron ho bang nagpasok ng 355 million on your behalf? None that I know of, Pinky. None that I know of. Any other siguro guesses or theories, sir, why apart from you being an easy target or dahil nga doon sa nangyari sa Senado sa inyong pagko-question kay Bryce Hernandez, bakit kayo idinidiin dito at very yun na nga po, very precise yung kanyang mga allegations? He wants to get even with me. Kasi ako yung nagpakulong sa kanya sa Senate. Correct. Ako yung tanong sa kanya. Tanong sa mga resource persons. Hanggat halata naman nagsisinungaling siya. Yung tinanong ko yung may-ari ng Sims Construction, si Miss Sally Santos, na nagdi-deliver siya ng 245 million in one day. Inamin naman ni Bryce na kinuha niya yung pera. Tapos doon sa House, pinakita ni Congressman Ridon yung isang katutak na pera sa table. Opo. Ano pa ba ibig sabihin nun? O di sa kanya galing yun. Sa kanya pumunta yung pera. At nakita niyo naman, narinig niyo naman si Senator Lacson. Yung kanyang privilege speech niya. Kung magpatalo sa casino yan si Bryce, tsaka yung kanyang kasamahan, umabot ng almost 1 billion pesos. Yung kay Bryce is 400 million plus. Yeah. 435 million. Bukod pa yung sa mga kasamahan niya. O saan yung laki na ko yung pera? As sweldo lang ni Bryce is approximately 70,000 a month. Siguro, Senator, the question also would be, why do you think ang lakas ng loob niya na ituro kayo? Hindi ko alam. Baka meron nagsusulsul sa kanya. Do you think meron, sir? Sa Jinggoy naman, wag na tayong maglokohan dito. Hindi yung baka meron. Meron talagang nagsusulsul sa kanya. Ano yung notorious yung House of Representatives na ika nga mang-urat ba? Mang-urat. Mang-urat ng witness, di ba? Notorious yung tingnan nyo kay si Garma. Unang salang, ano sabi niya? Walang Davao Death Squad. Wala akong ganong klaseng Sparrow unit si PRRD. Walang ganon. Contempt. Sisinungaling ka, Garma. Hindi, bago pa contempt, ganito muna. Alam ko, Garma, meron kang anak na merong sakit. Pagka nakulong ka dito, sino na mag-aalaga sa kanya? Yun nga nangyari, nakulong. Pagkakulong niya, anong nangyari? Nagkumanta na pagkasusunod na hearing. Ganyan, yan namang si Terry Redon at yang si Bryce Hernandez. Meron silang alam niyo na meron silang Kaya ang sinasabi ko natin dito mga kababayan, mag-ingat po kayo sa mga pinapaniwalaan yung naratibo sa social media. Hindi ko naman sinasabi categorically, but most probably. And would you have an idea who? Wala pa.
Wala pa. We'll find out. So this really came as a surprise to you. I mean, Yes. Yes, definitely. Bakit ako na naman? Because I'm an easy target, I'm very vulnerable. That's unfair for me. so what happened, sir? Kayo po ang nagpa-contempt sa kanya, hindi ho ba, sa Sure. Senado? At nagpaalam ang House na hiramin po siya, imbitahan siya sa House hearing. Doon na nga po lumabas ang inyong pangalan together with the Senator Joel Villanueva. And then what happened there was supposed to be, ayaw na niyang bumalik sa Senado dahil nga, pinangalanan na po kayo at si Senator Joel Villanueva. To which, sir, dinala siya sa PNP Custodial Center tapos eventually po sa Pasay City Jail, sir. Where do you think dapat ho ba talagang naka-detain itong si Bryce Hernandez, sir? Una-una, it is under the Senate's custody. Kasi kami ang nagpakulong sa kanya eh. We were the ones who cited him in contempt. So dapat talaga, ibalik siya sa Senate. So I think na ang sabi ni Senate President Tito Soto, nagkaroon sila ng usapan ni Speaker na ilipat na lang dun sa PNP Custodial Center. So ang sabi pa nga ni Senate President, he had to give in to the request of the Speaker. So nagreklamo, tumayo si Senator Marcoleta at saka si Senator Alan na dapat ibalik sa custody ng Senado. Kasi kami may hawak nun eh. Under namin yung kanyang kustodiya. Legal custody. Legal custody. So napag-usapan namin during a caucus at pumayag naman si Senate President Tito Soto na i-commit na lang siya sa Pasay City Jail. Yung abogado po ni Bryce Hernandez nagsalita po today at hindi po maintindihan bakit sa Pasay City Jail siya dinala dahil nga daw hindi naman siya kriminal, wala naman ho siya talagang kaso at parang I guess of course questioning bakit sa Pasay City Jail. Is there an update, Senator, after the hearing kung ibabalik po siya sa premises ng Senado at doon na lang po mananatili? Well, it all depends with on the decision of the Senate President and the Chairman of the Blue Ribbon Committee. All right, but what would be your preference? I mean, para po sa inyo, dahil kayo po ang kanyang itinuturo. Sabi ni Bryce, ayaw niya sa Senado eh. O dito na lang siya sa Pasay City Jail. So the hearing, sir, is going to be on Thursday. I guess you will come face-to-face again with Bryce Hernandez, sir. Yeah. Pero this time, iba na dahil itinuro na po kayo. Yeah, I will be there. Opo. And you're ready, sir? Sana gawin nila sa morning. Sana morning yung hearing. Yeah. Kasi afternoon, meron akong waiting kasi natapat kasi sa September 18 eh. Right. I think Senator Panfilo Lacson said it's going to be at 10 a.m., sir. I guess just as a last question, Senator Estrada, are you at all concerned or worried about